Ayan po mga kabida, sa wakas, naglabas na po ng order ito pong Korte Suprema laban po sa House of Representatives at sa Senate. This is in relation mga kabida doon ho sa petition for certiorari and prohibition na isinampa po ni Vice President Sara Duterte laban po dito ho sa mga respondents. Yung mga respondents pala dito ay ito pong si Secretary General Velasco, House Speaker Martin Romualdez representing the House of Representatives, and Senate President Jesus Cordero representing the Senate. Kini-question kasi ni VP Sara mga kabida ito hong impeachment complaint number 4, na ginamit po ng House para maging basihan doon sa articles of impeachment na isinampa po nila doon sa Senate. Ang sabi po ng Vice Presidente, violative daw ito sa isang provision ng ating saligang batas, na kailangang isang impeachment complaint lang po ang dapat isampa laban po sa isang impeachable officer within a year, at hindi ho pwedeng dalawa or marami. Eto, babasahin ko po mga kabida, ito hong post po ng Korte Suprema 6 hours ago po. Ang sabi po dito, the Supreme Court en banc during its session today, February 25, 2025, acted on GR number 278-353, Duterte versus House of Representatives et al. It requires that the House of Representatives, its Secretary General Reginald S. Velasco, and the Senate of the Philippines to comment within a non-extendable period of 10 days from notice on the petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order filed by Vice President Sara Z. Duterte. Vice President Duterte claims the impeachment complaint violated Articles 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ayun. Yun yung kanya hong question. Kasi ang palagay po ni VP Sara, yung first 3 complaints, okay, yun yung una, di ba? Alright? Now, yung pangalawa, ito pong pang-apat. Supposedly dapat yung 3 impeachment complaint lang sana ang pwede hong isampa. Problema po, nung last day po ng session ng Senate, sinampa po nila pati yung pang-apat. Which is, according to her, hindi ho dumaan sa proseso yon, na dapat yung pang-apat na impeachment complaint, dapat i-refer sana, it should be referred to the office of the House Speaker. Pero ang problema, wala. Okay? So, yun po, So, dapat po, since meron po silang na-initiate po na impeachment proceedings, itong first 3 complaints, dapat wala po itong pang-apat. Yun yung question po ni VP Sara sa constitutionality po ng impeachment complaints, at maging sa impeachment trial po, Kaya, pati ang Senado, pinasagot po dito sa petition for prohibition and certiorari, ni VP Sara mga kabida. So, binigyan po sila ng 10 days ng Korte Suprema, non-extendable period of 10 days, okay? Para sagutin po itong petition ni VP Sara. Then otherwise, pag hindi ho sila makasagot within 10 days, I don't know kung anong pwede hong gawin po ng Korte Suprema, naalala ko lang po yung ginawa po ni Solicitor General Menardo Guevara, doon ho sa kaso o sa petition po laban sa PhilHealth at saka sa National Treasury, in relation doon ho sa petition po ni Senator Coco Pimentel and Congressman Nery Colmenares po mga kabida, patungkol doon ho sa pag-withdraw ng pondo po ng PhilHealth at inilipat doon sa National Treasury, Okay? So, yun po, I don't know kung pwede ba pagdating po ng 10 days, pag hindi ho nila masagot, baka hihingi naman po ito ng
extension, ano? Kagaya po sa ginawa po ni Solicitor General Menard Guevara, ano po, mga kabida. So, titingnan na lang po natin ito, ano? Kung ano po yung mangyari po dito, kung ide-deklara bang null and void, invalid, ito pong impeachment po laban kay VP Sara, no? As alleged by the Vice President na unconstitutional ito pong ginawa po ng House of Representatives na nag-file po ng dalawang impeachment complaints, ano? Yung first three, isa, tsaka yung pang-apat po. Okay? The other one, okay? So, dalawa po sila, no? Which is violative daw doon ho sa kanyang o sa provision po ng Constitution, no? Na dapat isang impeachment proceeding lang dapat ang gawin po ng House of Representatives within a year laban po sa isang impeachable official kagaya po ni Vice President Sara Duterte. Yan yung problema kasi mga kabida, ano po, na ito kung pagsampa po ni Vice President Sara Duterte ng petition sa Korte Suprema, inakasuhan po siya ng ayaw po niya ng impeachment, ano? Takot po siya daw sa impeachment. Hindi naman yun yung rason ano po. Ang sabi po ni Attorney Sheila Sison, yung lead counsel po ni Vice President Sara Duterte, kaya nagsampa po siya ng kaso o nagsampa po siya ng petition sa Korte Suprema, hindi ibig sabihin na takot po siya sa impeachment, kundi ipinaglaban lang po niya yung kanyang karapatan. Sa ilalim po ng ating saligang batas, meron po siyang karapatan for due process, ano? Ang nangyari po mga kabida, tinanggalan po daw siya ng karapatan dito ho sa pang-apat na impeachment complaint. Hindi nga sinabi sa kanya meron pong pang-apat na complaint, ano pa, na? Sana po, dinaan po ito sa tamang proseso, ano po, mga kabida. Okay? Supposedly, yung pang-apat na complaint, i-refer sana yun doon ho sa Speaker's Office, ano po. Pero wala Nasyak na lang po daw itong si VP Sara na kabilang doon ho sa isinampang reklamo po. Doon ho sa Senate is ito pong pang-apat na impeachment complaint, ano po. Ang nangyari po pangalawang impeachment proceeding na po itong pang-apat na reklamo, mga kabida. Kaya yun po yung rason. Hindi ho dahil takot po ang Vice Presidente doon ho sa impeachment laban po sa kanya. Kaya naman po niyang harapin yan. Paulit-ulit na sinabi po ng Vice Presidente na kaya po niyang harapin yan. In fact, gusto po niya ng impeachment para magkaroon po siya ng venue na sagutin po itong lahat ng mga aligasyon po mga kabida laban po sa kanya. Okay? Hindi ho sa ganoon na nagsampa po siya ng kaso para iwasan po itong impeachment. Natatawa nga itong si Attorney Sison doon sa mga lumabas na aligasyon, no? Patungkol dyan, mga kabida. Anyway, titingnan na lang po natin kung ano yung magiging desisyon po ng Korte Suprema, ano po, no? Basta yung petition po niya ay certiorari and prohibition dahil ho doon sa violation sa ating saligang batas, no? Ito pong pagsampa ng ito pong pag-initiate po ng dalawang proceedings, ano? Sa isang taon, laban po sa isang impeachable officer, kagaya po ni Vice President Sara Duterte. Para